kung ang kuryente nila undap-undap, katulad nung nangyayari sa lahat ng NECO ngayon, uundap-undap yung mga kuryente, nagkakaroon ho ng problema. Kaya nga ho, marami nagsasabi, magaling yung Cellcore. Hindi naging mahigpit ang kabanatuan sa pagsingil ng real property tax, ng mga buwis sa mga buwis sa mga negosyante. Dahil kasi wala naman talagang pinilit at wala tayong pinupunta ang negosyante na, oy, ito ang dapat mong bayaran, kahit alam natin na talagang malayo yung deklarasyon niya doon sa kanyang ibinabayad na buwis. Ngunit, sabi ko nga kahapon doon sa seminar ng mga treasurers, dahil sila mismo ang nagtatakda at sila ng lekta nung real property tax, ng mga business permits and license, na makiusap naman ng konti para ho yung mga pagawaing bayan ay maibigay. At mabultuhan naman natin yung yung social services. Kamukha nga ngayon, meron tayong tatlo sa Makatbong na rice mill. Gagawin pang 5 ng gobyerno nasyonal yon. Kaya nga, yung pamimili ng palay sa mga tiga-kabanatuan sa 3rd District ay pinagagayakan na. At kung kayang ibenta talaga kung ang cost 30 pesos, kung kaya ng kabanatuan na ibenta araw-araw at maraming nabiling balay sa kabanatuan na mas mahal sa binibili ng trader at may baba o magkaroon ng subsidy ng naturang presyo ng bigas, yun ang ating isa sa malaking maitutulong sa mga mahihirap. Dahil kasi hirap mo na po tayo ngayon. Hindi na lang bigas ang tumataas . Kaya nga nung mangako ako, ang sabi ko, ang kailangan ako'y mapunta sa Committee ng Pagsasaka at Price Control, no? Yung food security ng kabanatuan ng Pilipinas ay dapat talaga nating paka-ingatan. So, nung isang linggo, hindi natin na talakay mabuti yung sinasabi ninyo, baka gusto mong talakayin na. Tama po, POJ. Magandang umaga po. Meron po tayong isang video clip na pinakita po nung last episode po natin . Ito po yung batang-bata pa po kayo, POJ, nun . Itim pa ang buhok nyo na nagpaplano po kayo sa lungsod ng Cabanatuan na pinag-iisipan nyo na yung mga gagawin at kung paano gagawin. So meron po tayong video clip na siguro pwedeng ipakita, Sir Francis. Sa pagbabago at progreso tayo, lalaban ako, Cabanatuenyo, kapalit may buhay ko.
titignan po natin, POJ, yung salita pong pagbabago at progreso na sinimulan niyo po noong araw, sa ngayon po kaya, gano'n na kadaming pamilya ang nabago ang buhay dahil po dyan sa slogan nyo na pagbabago at progreso. Dahil kung magbabalik tanaw po tayo at titignan po natin yung dating kabanatuan, napakalaki na po na pinagbago. Ikumpara natin sa ngayon. Isipin po natin, ilan po ang eskwelahan noon tsaka ngayon? Ilan po ang hospital noon tsaka ngayon? Ilan po ang shopping center noon tsaka ngayon? At yung mga development po na nangyari sa lungsod ng Cabanatuan na nagbigay pag-asa sa bawat pamilya. Siguro hindi na po natin mabibilang yung mga pamilya na nabago ang buhay dahil po dyan sa slogan nyo na sinimulan nyo noon na pagbabago at progreso. Diyan nga natin makikita, Sir Doc Nino, yung kung matutukan natin yung pagpaplano niya kanina, yung pinakita sa video clip, nakalagay doon, may plano para sa bayan. Tapos kasunod nun, kadugtong nun, pagbabago at progreso. So doon pa lang sa mga kataga na yon, talagang makikita natin na ang simulat sa pool, ang ating Kong J ay talagang nakafocus sa isang layunin, yung pagbabago at progreso. Kaya nga yung target natin na iangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan na sabihin natin salat sa kanilang salat sa yaman ay natututukan. Meron nga akong nakausap na tricycle driver, Sir Doc Nino, na binabanggit niya. Nagpapasalamat siya na merong Vergara tayo dito sa Cabanatuan na kung saan ang pangarap niya lang ay baguhin ang anyo ng Cabanatuan. Ngayon, sabi niya, wala naman talagang, ang banggit niya, wala naman talagang makakatalo sa kanila dahil sa pinakita nila na magagandang plano at naisakatuparan. Ngayon, binanggit niya pa rin ang swerte ng ikatlong distrito. Tama. Kasi madadamay yung ikatlong distrito. At ngayon ko lang din naintindihan, Doc Gio, na kaya pala minahal lang mga senior citizen si Congressman Jay. Dahil inabutan nila yung pagbabago eh. Bata sila noon at ngayong tumanda na sila, yung progreso ng lungsod na Cabanatuan. Kumbaga sila yung naging buhay na patotoo sa mga nangyari. Tama. Tama ka doon, Sir Doc Nino. Kasi tingnan mo 27 years, 1998, 27 years. So, kung ang edad nila noon ay sabihin natin 50, sabihin mo na 50 na lang, ilang taon na sila ngayon? Di nasa 77 na. 77 na. Oh, so, Yung mga 40s. mga 40s, di 67 na ngayon. 67 ngayon. Oh, di ba? Yung 30s lang, 57 na ngayon. So, ibig sabihin talagang yung titingnan mo, kung ikukumpara nila yung buhay noon, Tama. yung itsura ng Cabanatuan noon, sa ngayon. Di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Doc scored. Doc Gio, tsaka Doc Nino. So sila kasi, yung mga binabanggit nyo, yun nando na sa mga tas kalagitnaan ng buhay nila eh. Yung mga sinasabi nyo eh. Kalagitnaan yun. Tayo naman sa atin, nung panahon naman natin na si Kong J ay naupo bilang punong lungsod. Tayo yung mga panahon na sabihin natin, ako binata pa ako noon eh. Kagagraduate ko ng kolehiyo nung panalo si Anong panahon na College yun. College. Batch 98 kasi ako sa NES sa CLPC noon. Then first upo ni Kong J bilang mayor. 1998 yun. 1998. So yung pagbabago progreso nga na sinasabi ni Attorney Perez nung nakaraang Sabado, slogan lang yun eh, na Slogan lang sa akin kasi hindi ko rin minded attorney yun eh. Basta maganda ng pakinggan, pagbabago progreso. maganda pakinggan. May rhyme kasi eh, do sa Kaya para ano ba yung pagbabago at progreso? So from 1998 hanggang sa ngayon, yung edad ko na to, nakita natin yung changes talaga. At tayo nun, attorney, teacher kita nung college. So, wala pa namang, walang nun, ginagawa kasalukuyan yung Mega Center nung graduate ako. Ginagawa kasalukuyan yung Mega Center. Ang mall lang natin nun, NE Mall at saka itong kuminsan sa bowling sa Sikyo. Yun lang naman ang liputan eh. So, malayo sa NUS General Tino Campus kasi kami graduate.
So ilang naman yung campus nun. Ngayon sa LPC, NAST, meron na sumakab. Dati, nung panahon namin doon, puro talahib lang yan. Nung kami nag-ROTC nung araw sa Sumhab Campus. So, yung pagbabago, mula nung 1998 hanggang sa kasalukuyan, ibang-iba na talaga. Hindi mo na, kung ikaw ay umalis galing sa pagka-graduate, umalis ka at babalik ka ngayon, hindi mo na mahiklali kabanatuan. Tama. Hindi na yung kabanatuan na iniwan mo nung araw, yung kabanatuan ngayon. Tama. Malaki na pagbabago talaga. Doc Nino, nung nakaraang linggo na alala ko, nabanggit ko rin na nung nagsimula yung slogan na pagbabago, progreso, yung nasabi nga ni Engineer Arnold, slogan lang yun maganda lang pakinggan. Pero makalipas yung unang 3 taon, yung unang termino ni Mayor Jay noong panahon na yon, mararamdaman mo na kagad yung pagbabago dahil noong 1998 na simula siyang mag-mayor ay nasa 50 kilometers lang ang cemented roads ng Cabanatuan. Pero sa loob ng unang termino niyan, 3 taon, nakapagpasimento siya ng 50 kilometers more. Kaya after 3 years nung paglilingkod niya, 100 kilometers ang cemented roads ng Cabanatuan. At yung slogan na yun, nagdala ng pag-asa sa maraming taga-Cabanatuan. In fact, Yun, tama. year 2000, Pag-asa. nagbalak kami na mag-abroad at na mag-migrate sa ibang bansa. Pero doon sa nararamdaman mo sa Cabanatuan, alam mo na mayroong kapupuntahan yung ating lungsod Tama. Alam mo na mayroong magandang future. So isinantabi namin yung balak na mag-abroad at nagpasya na hanapin yung kapalaran dito sa Cabanatuan. At ididagdag din ni Kong Jay yun nung nandun yung talakayan. Sabi ni Kong Jay, hindi lang basta natutong mangarap. Nakita rin ng Cabanatuan na yung mga pangarap ay pwedeng matupad at maging realidad ng ating pang-araw-araw na buhay. Tinan mo nga, attorney, kung titignan natin, isa ka rin pala sa nakinabang sa pagbabago at progreso. Yes, Doc Nino, kung tutusin, sabi mo kanina, mga nabagong buhay, kasama yung buhay ko, buhay ni Engineer Arnold, sa mga nabago nung progreso, pagbabago na nagaganap sa Cabanatuan. At alam ko na kayo rin, in one way or the other, di ba, ay nabago yung buhay ninyo nung mga kaganapan sa Cabanatuan. Lahat ng taga-Cabanatuan, kung tutusin, naranasan yung pagbabago na yan. Siguro naman po, sa mga nanonood at nakikinig sa atin, pwede po kayong mag-text kung pwede po kayong mag-share kung ano po yung mga nabago sa buhay nyo dahil sa pagbabago at progreso nangyari dito po sa lungsod ng Cabanatuan. At ang kagandahan pa, Doc Gino, may kwento lang nila kung may ano yung kwento lang. talagang kung ano yung kasi patutuong sila sila yung patutoo na talagang may nangyayari at may nagaganap na pagbabago dito sa Cabanatuan. At ang kagandahan pa dito sa salitang pagbabago at progreso, ito ay nadala sa 3 distrito noong taong 2016 nang manalo si Congressman Ria Vergara. Kaya talagang lumawak yung pagbabago at progreso na nagsimula ka lang sa lungsod ng Cabanatuan, ngayon na-extend mo na sa 3 distrito. Kasi si Kong Ria nung mga panahon na yon, pinangarap niya rin na baguhin ang 3 distrito. Kasi kung Cabanatuan lang ang babaguhin mo at itong mga karatig bayan natin ay makikita mo na walang pag-angat May isip mo kung mahabag ka may isip mo na kailangan nila ng tulong. Kailangan nila ng pagbabago. Kailangan mo ikalat yung magandang balita na sa Cabanatuan nagkaroon ng pagbabago at progreso. Na sa 3 distrito ay kaya rin gawin. Kaya ginawa yan ni Kong Ria simula noong 2016. So tama po Pero Congressman Jay, so nakita niyo po yung ginawa niyo sa lungsod ng Cabanatuan At nakita niyo rin po yung ginawa ni Congresswoman Ria Vergara sa 3 distrito. Sa ngayon naman po na kayo ang ating kongresista at representante ng 3 distrito, ano pa po ba ang inyong naiisip na po pwede pang idagdag sa mga pagbabago at progreso? Ang malaking balakid ngayon. Kasi nung pumunta ako dito, nung una akong maging mayor, makita mo yung old business district. Makita mo konting ulan, baha lahat yun. Tama. Del Pilar,
Burgos, Sulweta, Lubuglan, Pacuruman, Santiago. So, nakita ko, kailangan ko palang ipagawa. At nung paggawa ko yan, kahit national government yung buong Del Pilar Street, pinagawa ko yun. Kahit yung Sumakab, yung Bonifacio, National Road po yun. National Road yun, National Road po yun. pinagawa ko yun. Yung Sulweta, ganun din. At saka yung left side buhat doon sa may Bards hanggang sa may Mega Shell. 31 kilometers yun. Alam mo, hanggang ngayon 24 na taon na yan. Hindi na bumabaha eh. Tama po. Tapos, sa panahon ni Ria, na bago ulit yung simento nung National Road na tinatawag nating Del Pilar. So, sa akin, as always, walang syudad, walang bayan, walang munisipyo, walang lalawigan na talagang magkakaroon ng pag-unlad kung wala silang karsada. At kung ang kuryente nila undap-undap, katulad nung nangyayari sa lahat ng NECO ngayon, uundap-undap yung mga kuryente, nagkakaroon ng problema. Kaya nga marami nagsasabi, magaling yung Celcor sa Cabanatuan. Hindi dahil ako'y naging parte ng Celcor, kundi talagang pinaghihirapan yun eh. Nung yung mga tiga-Cabanatuan bibili ng aircon, hindi naman aandar pagdating ng alas 5, alas 6 kukurug-kug yung aircon eh. Yun ang katotohanan eh. Dahil nga mababa yung voltahe. So, lahat na yan, infrastruktura pa rin ang key.